JC Haiko sa ating pong Luke chapter 4 verses 18 to 19. Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord. He is Christ the rock. Praise the Lord! Ayan, at tayo po ay sabay-sabay na magdeklara. Ayan. At we know and we believe that whatever we confess, amen, so shall be it. Okay? So at the count of 3, 1, 2, 3, begin. I declare I have the presence and the power of God within me through the Holy Spirit. The same power that conquered death and raised Jesus Christ from the grave. I am free. Jesus Himself has set me free, and I am free indeed. My past no longer defines me. My present no longer enslaves me. And my future is bright because of Christ Jesus, my Lord. I declare no weapon formed against me shall prosper. Every tongue that speaks against me in judgment shall be condemned. I live under God's supernatural protection. I am more than a conqueror through Him who loves me. I declare that I am a winner in every area of my life. These are all my declarations. In Jesus Christ's name, amen! Praise the Lord. You may now be seated. Bigyan mo na magandang ngiti ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, mabuti nakarating ka, kapatid. Wow, so God is so good. Amen. Yan, so na-miss nyo ba yung katabi nyo? Ha? Kasi ako, na-miss ko kayo. Wow! Ayan, so, praise the Lord. God is so good. Alam natin na itong mga nakaraang araw, linggo, ayan, naging tapat ang ating Diyos sa atin. Amen? At syempre, alam ko, excited na kayo ngayon. Ha? Kasi ano ba ngayon is last Sunday to. Last Sunday of September. Okay? I know, na last Sunday. Tama, last Sunday of September. And ang ating theme, of course, for this month is Full Blast Freedom. Sabihin nga natin, Full Blast Freedom. Yan, praise the Lord. At syempre, since ito na ang ating final Full Blast Freedom, I entitled this message, Full Blast Freedom, the finale. Yan, praise the Lord. Sino dito ang pinalaya na ng Diyos? O yung totoo, sino yung pinalaya na ng Diyos? Amen, pinalaya na ng Diyos sa sakit at karamdaman, hallelujah, pinalaya na ng Diyos sa pighati, ayan, di ba, sa sakit ng damdamin, say amen. Pinalaya na ng Diyos sa kahirapan, say amen. Ayan, at syempre, pinalaya na tayo ng Diyos sa kasinungalingan ng Diablo, amen. We are all now living, hallelujah, by the truth of God's Word. Amen. Through the power of the Holy Spirit, to the leading of the Holy Spirit in our lives. At naniniwala ako na hindi pa tapos ang ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Amen. Sabihin mo, the very best is yet to come. Amen.
Sa ating scripture for today, mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16 hanggang 18. Ang sabi dito, mga kapatid, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Pag daw ang tao ay lumingon o nagbigay ng atensyon sa Diyos, a veil is taken away. Now the Lord, listen is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Sabihin nga nating lahat, liberty. Dahil ang Diyos daw ay Espiritu at sino man ang nasa sa Kanya ang Diyos, dahil siya ay Espiritu, anong sabi dyan? The Spirit of the Lord is liberty. Praise the Lord. Ang sabi ng verse 18, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, as being transformed into the same image from glory to glory, just as the Spirit of the Lord. So, ibig sabihin, pakamukha ka daw ng pakamukha ni Lord. Amen? Kawangis ka ng kawangis ni Lord. Ibig sabihin, paganda ka ng paganda. Sabihin mo kung babae yan, sabihin mo paganda ka ng paganda, sister. Kung yan ay lalaki, sabihin mo, pagwapo ka ng pagwapo, brother. Sige, sabihin mo, pabuti ka ng pabuti, kapatid. Sabihin mo, pabanal ka ng pabanal, kapatid. O sige, sabihin mo, payaman ka ng payaman, kapatid. Amen. Praise the Lord. Wow. Kasi yan naman talaga ang nais ng Diyos sa bawat anak niya, na ang bawat anak niya ay mamuhay ng may kasaganahan. Amen? Praise God. Sa Tagalog po, ang sabi po dyan, ngunit kapag ang isang tao ay bumabaling sa Panginoon, ang talukbong ay naaalis. So, ibig sabihin mga kapatid, pagka pala ang isang tao ay wala sa Panginoon, o masasabi nating hindi nakatuon ang kanyang atensyon sa Panginoon, meron daw yang parang tabing. Kumbaga, yun nga, sa English, veil. O meron siyang takip. Kaya pala hindi makakita. Are you with me, church? Kaya pala, ito yung totoo. Ito yung this is the right way. O, ito yung tama, pero hindi makita. Di ba? Bakit ganon? Kasi may veil, okay? Pero ang sabi dyan, ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Praise the Lord. Amen? At tayong lahat, na walang talukbong sa mukha. Sino dito ang wala ng talukbong sa mukha? Yung bang alam mo na ang katotohanan, na iintindihan mo na. Praise the Lord. Walang talukbong sa mukha na nakakakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. Gaya ng isang salamin ay nagbabago sa gayunding larawan. I love verse 18. Ang sabi nito, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Wow. Kaya pala ang isang tunay na Kristiyano o ang isang tunay na mananampalataya ni Kristo, kaya pala talagang pabuti ng pabuti ang buhay. Amen? Paganda ng paganda ang buhay. Pabait ka ng pabait, kapatid. Pahusay ka ng pahusay, kapatid. Amen? At pabanal tayo ng pabanal tungo kawangis ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Since this is, our topic now is full blast freedom, araw ng kalayaan. So, alam nyo kasi medyo hindi ko napagtuunan ang history nung ako'y nag-aaral. Hindi ko masyado talagang napag-aralan ko, pero parang feeling ko hindi ko natandaan o hindi ko talaga tinandaan. Pero since our topic is full blast freedom, tiningnan ko sa Pilipinas, kailan nga ba tayo nagkaroon ng
tunay na kalayaan. So alam natin na we are celebrating Independence Day every June 12. Tama ba? Actually, ang sabi dito sa aking research, tayo daw mga kapatid ay nag-celebrate tayo recently June 12, 2024 ng ating ika-126th anniversary ng Philippine Independence. Ibig sabihin, mahigit na, 126 years na tayong independent, di ba? From the colony of Spain. Wow, yan pala yung ating history, di ba? Pero naalala ko, nung bata ako, ang sabi ng lola ko, yung lola ko kasi makwento. Ang pangalan niya ay Lola Maring. Nanay yon ng tatay ko. Ang pangalan ng lolo ko ay Lolo Mangi. So, Mangi at Maring. Sabi ng Lola Maring ko sa akin, alam mo, apo, sabi niya sa akin, lagi niya sinasabi sa akin yon, palagi kang sabi niya, kailangan may lupa ka. Lupa, binibili niya sa akin, kailangan may lupa ka. Tapos apo, kailangan masipag kang magtanim. Magtanim ka ng magtanim. Syempre bata pa ako, hindi ko naman naiintindihan yon. Sabi niya, basta magtanim ka. Tapos ang pagkakakwento pa niya sa akin, para siyang importante talaga. Kasi may bukid nga kami dati. So, habang nado kami sa bukid, kinukwento niya sa akin yon, magtanim ka ng magtanim. So, okay lang, nakikinig lang ako. Maya kinukwento niya na, alam mo ba, apo, nung gera, sabi niya ganun, umalis yung lolo mo. Kasi po lolo ko sundalo Umalis yung lolo mo, sabi niya ganun, lumaban sa gera, sabi niya ganun. Alam mo ba, ang kinakain ko lang kung ano yung tinanim ko. Sabi niya, kaya pala ganun ka-importante sa lola ko yung tanim. Kasi during the World War II, iniwan siya ng lolo ko, tapos ang kinakain niya lang yung mga tanim niya. Tapos sabi niya, alam mo ba apo, nung tuwi daw dumadating yung mga sundalo, nag-aabang daw siya. Hinahanap daw niya yung lolo ko. Hindi daw niya talaga makita. So kinakabahan na siya kasi akala niya, patay na yung lolo ko Bigla daw may isa daw, truck daw yun, truck ng ng mga sundalo dumating. Di nakaabang daw siya, inaabangan niya Pagtingin daw niya, iisa itsura. Gulat na gulat daw siya. Paglabas daw ng mga sundalo, iisa ang itsura. Sabi ko, talaga la? Paano mo nakilala si Lolo? Sumigaw daw ng Maring. Alam niyo kung bakit iisa itsura? Mga butot balat. Sabi ng lola ko, payat na payat ang lolo mo. Iisa itsura ng mga sundalo. Sabi ko, talaga, Lola? Oo, hindi mo makikilala. Kung di nga ako tinawag, hindi ko makikilala yung lolo mo What am I talking about? May nakipaglaban para sa kalayaan ng bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating mga sundalo! Palakpakan natin sila. Kasi nung tayo ay nagkaroon na ng kalayaan, nung nagkaroon ng World War II, nais ulit tayong sakupin. Di ba, Sister Minda, na medyo nare-recall nyo, di ba? Nais pa rin tayong sakupin, pero may mga sundalo na nakapaglaban para sa ating kalayaan. Hindi natin yun na-appreciate ngayon. Kasi malaya tayo. Paikot-ikot tayo sa buong Pilipinas. Abay, nag-a-abroad pa tayo, di ba? Yung passport mo, saan-saan nakakarating, di ba? Puro tatak. Hallelujah. Amen. Malaya, purihin ng Diyos. Pero hindi natin nakita. Ako hindi ko rin nakita. Pero sa pagkakakwento ng lola ko, naawa ako sa lolo ko. Dahil sa hirap na dinanas niya during his fought for the World War II. Mabuhay ang mga sundalo ng Pilipinas. Amen? So that happened during 1945. Okay? Yan yung pinaglaban ng ating mga sundalo. And then, nagkaroon na tayo ng kalayaan. So, purihin ang Diyos sa ating mga katagumpayan. Amen? That is why the freedom that we have now, hindi yan basta-basta sa atin bilang mga Pilipino, okay? Pero alam niyo po ba mga kapatid, alam niyo po ba that it is, okay? Freedom has been proclaimed and the price has been made.
Hindi lamang kalayaan natin bilang mga Pilipino ang pinagkaloob sa atin. Hallelujah. Pero may mas higit pa, na kalayaan na nakamta ng bawat isa sa atin. At you know what? Itong freedom na ito na dinaranas natin ngayon, mga kapatid, ay pinagbayaran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang sabi dyan, for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. The cross where Jesus Christ died declared freedom to the world. Hindi lamang yan freedom for the nation of the Philippines, pero itong pinaglaban ng ating Panginoong Hesukristo ay kalayaan ng mundong ito. Siyempre, hindi naman natin alam alam natin pero hindi natin nakita, hindi natin wala tayo doon noong mga panahon na ito, but this happened more than 2,000 years ago. Na ipinaglaban ng ating Panginoong Jesus ang kalayaan ng mundong ito. And anyone who believed and received Christ can experience freedom. Freedom was declared and Satan was defeated. Sabihin nga natin, freedom was declared and Satan was defeated. Once again, freedom was declared and Satan was defeated. Kaya nung tinaas ni Jesus Christ ang kanyang kamay at ang sabi niya, it is finished. Hallelujah. It is a shout of victory. Praise the Lord. Kaya tayo dito sa church, we have this Luke 4:18 to 19 na palagi nating binibigkas to remind us that we are being freed from the power of sin for a purpose. Hallelujah. Are you with me, church? What is our purpose? To preach the gospel, to heal the sick, and to deliver the captives. Pero alam nyo ba, bago mag-Luke chapter 4, merong Luke chapter 3. Alam nyo ba yon? Alam nating lahat yon, di ba? Bago nagsimula ng gawain ng ministeryo ang ating Panginoong Jesus, alam niyo po ba na siya ay nagpakumbaba at nagpabaptize kay John the Baptist? Naalala niyo yun? Kaya ang sabi ni John the Baptist, I am here to prepare the way. Di ba? At nung nakita niya si Jesus Christ, nung binaptismuhan niya, pila-pila po kasi yun Kasi ano niyo, praise the Lord 2021, nakapunta po kami ng Jordan River where Jesus Christ was baptized. And then nung napunta po ako doon, feel ko po talaga. Sabi ko, Lord, papabaptize ulit ako. Sabi ko, Lord, meron kayang bababa na Holy Spirit. Praise the Lord, diba? Ito sa beautiful place. Praise God. And one day, sabi mo, one day, mararating ko yon. Sige, sabihin mo, speak it, one day, makakarating ako doon. Praise the Lord. And then, nakita natin, nung binaptize si Jesus Christ, ang sabi doon, a dove fall, di ba? Andun ang banal na Espiritu, at ang sabi, this is my Son, my only Son, in whom I am well pleased. Praise God. Amen. And then, napunta siya sa Mountain of Temptation. Naku, alam niyo po ba, napuntahan ko rin yung bundok na yon kung saan tinempt si Jesus Christ. Praise the Lord, di ba? And then, andon tinempt si Jesus Christ, magpatihulog ka. Sabing gano'n. Dahil nasusulat, iingatan ka, di ba? Pero sabi niya, do not test the Lord your God, di ba? Sasambayin mo ko, bibigay ko sa iyo ang kayamanan ng mundong ito. Sabing gano'n ni Satan. Sabi niya, hindi. I will only worship God. Diba? Andun yung mga temptation kay Jesus Christ. Naalala niyo po ba yan? Yan. And then after that, Jesus Christ started His ministry. And then alam niyo po ba, pumunta siya sa templo.
Binuksan niya ang scroll. Naku, grabe, purihin ng Diyos. Nakarating din po kami doon sa templo na yun, kung saan binuksan yung scroll at sinabi ng Panginoon, yung Luke chapter 4 verses 18 to 19, at sabay-sabay natin bigkasin. 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set up liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. Church, matindi. The very purpose of God that He came into this world is for your freedom, for my freedom. Hallelujah. His purpose is to bring freedom. His purpose is to proclaim freedom. His purpose is to set at liberty to them that are bruised, to preach deliverance to the captives. Dahil ang totoo, tayong lahat ay naging alipin ng kasalanan. Tayong lahat ay alipin ng demonyo. Kaya ang sabi ng Biblia sa Book of Psalms, even before you were at your mother's womb, we are sinful. Nasa sinapupunan pa lang daw tayo ng ating mga ina. Tayo ay mga makasalanan na. But praise the Lord, because our Jesus Christ's purpose is not just to bring freedom. His purpose is not just to proclaim freedom. His purpose is to set at liberty lahat magpalaya. Hallelujah. Sabihin natin, hallelujah. Sabihin natin muli, hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Malaya. Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka, kapatid. Hallelujah. We don't have to live in bondage. We don't have to live under the curse of sin or the law. We don't have to live as if there's no way out. Hindi mo pwedeng sabihin, wala na akong choice. No, you have a choice. Hindi mo pwedeng sabihin, hanggang dito na lang ako. No, you have a long way to go. Hallelujah. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin, di ako makapag-desisyon. Oh, no. Amen. God has given you. Ito nga mga kapatid ultimo ay pagdesisyon na tanggapin si Jesus bilang sariling Diyos at tagapagligtas mo. Kalayaan mo pa din. Amen. Sabihin natin, thank you, Lord. Ang nais ng Diyos ay ang ating sariling desisyon na galing sa kalayaan na nagmumula sa Kanya. Amen? Ating kalayaang mahalin siya, ating kalayaang sambahin siya, ating kalayaang paglingkuran ng Diyos. Praise the Lord. Amen? Kaya napansin nyo ba yung pagpunta nyo dito, hindi naman kayo kinidnap, hindi naman kayo pinilit, pwede finalo up ka, di ba? Pero ito ay kalayaan mong magpunta upang sumamba sa ating Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya ang sabi ng John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Praise the Lord. Sabihin natin, ako'y malaya sa pangalan ni Jesus. Malayang gumawa ng mabuti. Malayang magmahal. Malayang mag-serve sa Panginoon. Praise the Lord. Alam nyo, sinusugan pa yan sa verse 36. Ang sabi dyan, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. Amen? Ang Diyos na nagpalaya sa atin na nagsasabing, ikaw ay malaya. Ha? Ikaw ay malaya. Kaya nga, kung ano gusto mong gawin, gawin mo. Gusto mong magwala, magwala ka. Kung anong gusto mo, gawin mo. Pero may isang kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos. Kalayaang maging banal na kawangis niya. Kalayaang gumawa ng mabuti. Kalayaang magtagumpay. Hallelujah. Kalayaang magpakumbaba sa harap ng Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord.
at napakasarap mabuhay ng may kalayaan na nagmumula sa Diyos. Amen? Freedom has been proclaimed and the price has been paid. What is the price of our freedom? It is the very precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ that was shed on the Calvary. Bawat patak ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay may pinagbayaran para sa iyong kalayaan. Praise the Lord. Amen? Kaya ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is a spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Thank you, Lord. Sino dito ang nasa kanya na ang banal na Spirito ngayon? Say amen. You know that the Holy Spirit lives in you. Praise the Lord. Amen? And where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Wow, ang sarap. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So God's Spirit, mga kapatid, it brings freedom. Amen? Walang makakapigil sa'yo. Actually, pwede siguro kung mabiyak ang daan or umulan ng apoy. Pero wala man sino man ang makakapigil sa'yo sa mga nais mong gawin para kay Kristo. Amen? Bakit? You know what? There are a few verses that I'd like to share with you that God's Spirit brings freedom. And anuman yung mga nararanasan natin ngayon, God is giving us an assurance, di ba? I am with you, di ba? Kahit anong mangyari, iwan ka man ng lahat, di ba? Pero ang Diyos hindi ka iiwan. Amen? Sabi ng 1 John 4:4, you are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. Amen? Higit na mas makapangyarihan ang nasa atin kahit na sino pa man ang nasa mundong ito. Amen? And the God who is in us has overcome the world. May iba sinasabi na hindi ko talaga kaya, 'di ba? Hindi ko kaya addiction di ba? Addiction. Hindi ko kayang kunyari, hindi ko kayang iwanan ang sabi ko sana pagsashabu, wag naman. Paninigarilyo na lang. Hindi ko kayang iwanan ang paninigarilyo. Sabihin niya lang ganun, nanginginig yung katawan ko pag hindi ako nakakapag-sigarilyo. Ganyan. Ay, hindi kapatid. Greater is He that is in you than he that is in the world. Amen. Sabi mo, amen. Yung iba naman, hindi ko kayang hindi mambabae. Naku, parang di ba? Gwapong-gwapo sa sarili niya, di ba? Hindi ko kayang hindi mambabae. Ganyan. Anong gagawin ko kung palay, narinig ako sa tito ko, anong gagawin ko kung palay na ang lumalapit sa manok? Ganyan, yung mga ganun-ganun pa sila, di ba? Makatuwiran nilang ganun. Hindi kapatid. Greater is He that is in you than he that is in the world. Any form of addiction, any form of kung ano pa man dyan, ay may sagit ang Espiritu na nasa loob mo. Amen? Amen. Ngayon, kung may ibang Espiritu na nakakarga dyan, ay nung kailangan natin palayasin. Amen. At mananatili sa atin ang Holy Spirit, the Spirit of God, and with that, we can do all things through Christ who strengthens us. Amen? Ang sabi na Luke chapter 18 verse 27, but He said, the things which are impossible with man are possible with God. Napakalawak ng bersikulong ito. Lahat ng kaya mong isipin na imposible sa tao, anong sabi ng Word of God? It is possible with God. Hallelujah. Say amen. Ano ang nasa isip mo na imposible? Posible sa Diyos. Hallelujah. Amen. At syempre to comfort us. Ang sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good for those who love God and to those who are called according to His purpose. So kung ano man ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, kapatid, hindi ko alam ang detalye ng nangyayari sa buhay mo ngayon. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay nagmamahal sa Diyos, everything works out together for good
for those who love and serve the Lord. Pinahintulutan yan mangyari ng Diyos para sa ikalalago mo. Pinahintulutan yang mangyari ng Diyos para sa ikararangal, ikatataas ng pangalan ng ating Diyos sa buhay mo. Amen? Because your life will be a living testimony of God's greatness, of God's faithfulness, of God's power. Say amen. Kasi kayang baliktarin ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo in an instant. Amen? Mapapatulala ka na lang at mapapasabi kang, glory to God in the highest. Amen? Praise the name of the Lord. Are you with me, church? So kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, ano man ang sitwasyon mo, tap your shoulder. Sabihin mo, okay lang yan. Sige, sabihin mo, okay lang yan. Okay lang yan. Diba? Okay lang yan. Mga kapatid, full blast freedom, the finale. Having been said and having been heard of who God is and who is with us, the Spirit of the Lord. Amen? Ano ang dapat natin ngayong gawin sa ating araw-araw na hakbangin sa ating buhay? Ano ang dapat nating gawin? We need to be fearless. Sabihin mo sa katabi mo, be fearless. Do not fear. Sige, sabi mo, do not fear. Alam nyo ba nagagawa ng takot sa tao? Napaparalyze niya ang tao. Naranasan nyo na bang ma-hold up? Ako kasi naranasan ko, hinold up yung katapat ko. Naka-jeep ako nun. Tapos hinold up yung katapat ko. Ako, hindi naman ako hino-hold up, pero talagang hindi ako gumagalaw. Parang may nakatutok sa akin patalim, pero wala naman. Pero dahil sa takot ko, kasi nakita ko yung hold upper, hindi rin ako makagalaw, di ba? Hanggang sa umalis na yung hold upper, nakaganyan pa rin ako. Takot na takot talaga ako. Merong pangalawa, alam niyo ba yung Quiapo? Yung pababa ng Quiapo, di ba may pailalim yun? Pag pailalim, biglang may lumipad ng jeep. Hindi lumipad na jeep. May lumipad na tao mula sa jeep. Biglang hinatak yung kwintas nung katabi ko. Talaga lahat kami nakashock na ganyan. Ako feeling ko ako nihinublitan, nakaganon din ako di ba? Yun ang nagagawa ng takot. It paralyzes you. Anong tendency? Hindi ka na makakapag-isip ng tama, di ba? Hindi ka na makakapag-desisyon, di ba? Bakit? Wala di ba? In shock, di ba? So don't let fear paralyze you, but rather get into your knees. Listen, ito yung gagawin natin, church. Every time there's fear, we need to get in our knees and command the promises of God in your life. Uutusan mo, command all the promise. Uutusan mo yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Sino dito yung may pinangahawakan kang pangako ng Diyos sa buhay mo? Can I hear your amen? Sa oras ng pangangailangan mo, kapatid, tumigil ka ng kaiiyak mo dyan, tumigil ka ng kangangalngal mo dyan, lumuhod ka. At utusan mo ang mga pangako ng Diyos sa buhay mo. Are you with me? Pag natatakot ka dahil wala ka ng pambayad, wala nang laman yung wallet mo, utusan mo. And my God shall meet all my needs according to His glorious riches in heaven. Sabihin mo, financial prosperity come in Jesus Christ's name, from the north to the south, to the east, to the west. Come in. Dahil pangako ng Diyos yun. Are you with me? Kneel down, pray, and command, speak the word of God, because the word of God is alive. Buhay ang salita ng Diyos. So ang salita ng Diyos na pinanghahawakan mo, bigkasin mo, sabihin mo, utusan mo sa buhay mo sa pangalan ni Jesus. Because He who promised is faithful.
Are you with me, church? Palakpakan natin si Lord. Thank you, God. Hallelujah. Do not be afraid. God got your back. Amen? No question if we win or not, because the victory is ours. Amen? Ano ngayon kung matalo ka o manalo ka? Kapatid, wala ka pa sa final round. Nakikita nyo ba yung boxing? Di ba sa boxing, pag nanood tayo, may round na talo. Kunyari si Manny Pacquiao, nakikipaglaban siya, may round na talo siya, lamang yung kalaban niya. Pero ang titingnan mo, yung dulo. Kaninong kamay ang itataas? At ang sabi ng Panginoon, the victory is mine, declares the Lord. At dahil nasa ating Diyos ang katagumpayan, tayo nasa Kanya. Are you with me, church? Tayo nasa Kanya ay 100% sure winner. 100% sure victorious. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations. Sa hamon ng buhay, manalo ka man o matalo ka, pagdating sa huli, sa'yo ang huling halakhak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, sige sabihin mo, smile ka na. The very best is yet to come. Amen? Totoo yun. Kunyari ngayon ako, ito 100 na lang ang pera ko. Ngayon lang yan. Ako, balikan kita isang buwan. Ako, balikan kita ng ilang araw. Baka makapal na yan, di ba? Pag tinignan mo yung bank account mo, ano na nangyayari? Ngayon lang yan. Sa susunod, makita mo, dagdag ng zero yan, di ba? Lord, isang zero naman dyan. Lord, isang zero naman dyan, di ba? Padagdag ng padagdag, because our situations now is just temporal. Amen? It doesn't define who you are, di ba? Ano lang yan, pansamantalang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Pero ang sabi nga, greater is He that is in us than he that is in the world. So kahit anumang mahirap, anumang imposible, ay naku kapatid, alam mo, pag binalikan mo yan, ano ngayon, 2024, pagdating ng 2025, at binalikan mo yung sitwasyon ng buhay mo ngayon, tatawanan mo na lang yan. At sasabihin mong, thank you, Lord. Amen? Kasi tingnan mo itsura mo. Balikan mo itsura mo 10 years ago, 5 years ago. Hindi ka naman ganyan. Di ba? Akalain ko bang si MJ magdadrive ng kotse ngayon? Hindi ko, ni sa panaginip, hindi ko nakita yon, di ba? O, di ba? O, si JM ngayon nakamotor. Magbo-board exam yan, di ba? Pag nakapasa na yan, ako brother di ba? Amen. Di ba? We never know di ba? Pero ang sure tayo, lahat tayo may katagumpayan sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, be fearless. Do not be afraid. Number 2, you need to be still. You need to stand still. Ang sabi ng Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Kapatid, be still in faith. Be still in confidence. Be still in your faith in God. Manatili ka sa iyong pananampalataya. Hallelujah. Be still in your confidence and faith in God no matter what happens. Amen? Kahit anong mangyari, manatili ka. And you know what? Standing still requires decision. It requires choice. And it requires action. Yung pananatili, action yan. Akala mo ba yung mananatiling tapat ka, wala kang ginagawa? No, it's an action. It is believing that everything God said is true and alive. Mananatili ba akong tapat sa tithes ko, sa offering ko, sa honoring ko? Di ba?
ito yung nangyayari, di ba? Be still. Di ba? Magsaserve pa ba ako? Mag-online na lang kaya ako? Be still. Manatili ka, di ba? Manatili sa iyong pananampalataya, confidence, and faith in God. Do not cling on your own understanding. Palagi mong iisipin, napakaliit kaya ng utak mo. Di ba? Kumpara natin sa utak ng Diyos. Huwag mo na kumpara sa utak ng katabi mo. Di ba? Yung utak natin, napakalimitado ng kaya niyang abutin. Napakalimitado ng understanding ng utak natin. Kaya sabi ng Bible, do not lean on your own understanding. Trust in God. Sabi ni Jesus Christ, trust also in me. Diba? Kasi nga, yung alam natin, ito, gatitig lang talaga. Alam niyo ang katotohanan? Kung ano lang ang gusto ng Diyos i-reveal sa'yo, yun lang naman ang malalaman mo. Kaya alam mo, brother, sister, pagka ikaw ay nakakatanggap ng mga revelation kay Lord, aba, ititreasure mo yan. Pag may mga taong nagko-correct sa'yo, ititreasure mo. Pag may mga taong nagtutuwid sa'yo, ititreasure mo yan. Kasi pinapaalam yan sa'yo ng Diyos. Are you with me, church? Number 3, and this is where I will end. You need to be watchful. You need to be watchful and see the deliverance of the Lord. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi gagamitin ka ni Lord. Sabi sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Hallelujah. Gagamitin ka ni Lord. Amen? You will see the salvation of the Lord happening. Church, not only to yourself, kasi nakita mo na yun sa sarili mo kung papaano kang pinalaya ng Diyos, kung papaano kang iniligtas ng Diyos. Amen? But it doesn't end there. God will use you for the salvation of souls of others. Gagamitin ka ng Diyos. Kaya dito sa ating church, we need deliverance. Say it with me, deliverance. We need discipline. Sabihin natin, discipline. Bago tayo mapunta sa dominion. We ourselves should be delivered. And after being delivered, we discipline ourselves. And then pagdating ng dominion, grabe. Alam nyo ba, pag dominion, wherever your foot stand, it is yours. Whatever you claim from God, it is yours. Whatever you ask for from the Lord, it is yours. Ang sabi ng Diyos, it is a yes and amen for the glory of God the Father. Praise the name of the Lord. Amen. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, we need to be involved in what God is doing in our life. We need to be involved in what God is doing to our church. We need to be involved in what God is doing globally. Hindi nga, inuunti-unti lang tayo ni Lord di ba? Ngayon, ito ka, di ba? Nakaranas ka ng kalayaan, nakaranas ka ng kaligtasan. After nyan, hindi lang dyan magtatapos. Ikaw, gagamitin ka ni Lord. Kaya you need to be fearless. You need to be still. You need to be watchful. Kasi sa susunod, ikaw naman ang gagamitin ni Lord. Alam nyo, iba pag ikaw na yung ginagamit ni Lord. Hallelujah. Amen. Mararamdaman mo, grabe, the heavens are backing you up. Mararamdaman mo ang Holy Spirit on fire in you. Hallelujah. Amen. Mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Pag nakikita mo yung mga tao tumatanggap kay Jesus Christ as their Lord and Savior, the heavens are rejoicing and the joy in your
your heart you cannot contain. Kaya nga pag nagpapatanggap tayo ng kaluluwa, di ba tayo mismo naiiyak? Di ba? Bakit? Kasi alam natin, nagbubukas ang langit. Alam natin, may kaluluwang naliligtas. Hallelujah! Say amen! And there is nothing more joyful than to see souls coming to know Jesus Christ, accepting Him as their personal Lord and Savior. Sabi mo sa katabi mo, we need each other. Sabi mo, kailangan natin ng isa't isa. Mga kapatid, napakarami pa na nangangailangan ng kaligtasan. We need each other so that the gospel of salvation will be preached throughout the world. Kaya lahat tayo may kanya-kanyang teritoryo na binigay sa atin ang Diyos. Amen? And of course, hindi naman ibig sabihin nito wala nang kung ano paman nahahadlang o kung ano paman ang pipigil. Siyempre, ang sabi ng John 10:10, the thief, the enemy, comes to steal, to kill, and to destroy. Sa araw-araw ng buhay mo, kapatid, may kaaway, may demonyo na nagpaplano kang wasakin, patayin, sirain. Pero ang sabi ng Diyos, but I have come to give you life and have it to the full. Ano man ang nararanasan mo ngayon, be it an obstacle, a hindrance, problems, or whatever you call it, you will overcome. At ang sabi ng Ephesians chapter 6 verses 10 up to 13, 14, ang sabi dito, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this age, against a spiritual host of wickedness in the heavenly places. At ang sabi ng verse 13, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to stand in the evil day. And having been done all to stand, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace, and above all, taking the shield of faith, which we will be able to stand to quench all the fiery darts of the wicked ones, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Paalaala mga kapatid, araw-araw, di ba? We need to put on the full armor of God. And paano natin pinuput on yung full armor of God natin? Magmula sa taas. Amen? Pababa. Aakit sa kamay, kaliwat kanan. Paano to? Sabihin natin, sabay-sabay nating i-mostra, sabay-sabay nating ikabit. 1, 2, 3, go! Pasabay-sabay nating i-gesture. 1, 2, 3, go! Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sandals of peace, shield of faith, sword of the Spirit. Come on, put your hands. I am covered by the full armor of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo pong lahat ay magsitayo. At atin pong kakantahin as our response song that it is only God that we need in our life now. Amen. Alam mo kapatid, you are victorious.
after our message, after our church today, lahat ng mga nangangailangan ng panalangin, lapit po kayo sa amin ni Bishop. We will be here to pray for you. Amen? Because we love you. God cares for you. We love you. God loves you. Amen? At sabay-sabay nating ipaglalaban, sabay-sabay nating mapagtatagumpayan lahat ng kung ano man ang nararanasan natin sa buhay. Amen? Come on, let us lift up our hands to God and let us sing this song, Praise You, Jesus. I call on your name, asking for your help. Oh, please give me the strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live for you. I want to live. I come to you, Lord, hoping for your care, your power and love. Amen. Always be there, Lord, I need you. I need you. Help me, I pray. Break me and mold me. Teach me your ways. I call on your name, asking for your help. Please give me your strength, for I can do nothing apart from you, Jesus. Please guide me by your grace. I want to live for you. I want to live. Yung Tagalog. For you. I want to live. Meron po yung Tagalog version. So atin po yung kakantahin na nagmumula sa ating mga puso. Amen? Kailangan natin si Lord. Amen? So yung sa katabi mo, kailangan natin si Lord. Kailangan natin si Hallelujah. Amen. Come on, let us sing this song. Hallelujah. Hallelujah. Listen the cry of your people, Lord. Ako'y lumalapit at sumasamot. Palakasin ako, pagkat di ko
at sumasamo. Palakas, yes God, strengthen us Lord, pagkat di ko kaya kung wala ka Kristo. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Sa'yo ako'y lumalapit at sumasamo. Yes, God. Kahagasin ako, pagkat di ko kaya kung wala ka Kristo. Amen. Kahabagan ako, ang buhay ko'y sa'yo maglilingkod. Sa'yo maglilingkod. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. May this be the cry of our hearts as God continue to use each and every one of us. Hallelujah. For the expansion of His kingdom here on earth. So that what God's heart, that none should perish, hallelujah, shall be experienced of our loved ones, of our family, of our relatives, hallelujah, to the ends of the earth. Praise the name of the Lord.